Sinasalok na po ang estimate 100 tons na silong natin guys. 100 tons na isda. Mix siya ng skipjack, yellowfin at saka tuna guys. Ayan, talaga naman. We are blessed for today. Silong natin, ito guys. Oh. Napaka-swerte ng ating maestro guys. Kita nyo, ang laki-laki ng bayang pa. Bayang to guys, nakuha niya doon sa lambat. Kasama siya sa silong guys. So, kita nyo naman oh. Ano masarap na luto dito, Tro? Daing. Paksi, pwede rin. So yan guys, pagkasilong talaga, iba't ibang species ng isda ang nakakasama sa aming aryada. Pero magkano ang tulingan? Ang tulingan po dito ay mura lang, 150. Pero sa amin sa Batangas, 180. O, 180. Ari naman po ay 70 lang kilo, pero sa Manila ay 90. Anong tawag dyan? Papakol. Papakol. O, papakol. Okay yan guys. Mura lang. Barakuda kayo dyan mga kasimahang isda. Yan. Nakuha ng ating isang local crew dito, 3 kagad. Oh. Galing ito sa silong natin ngayon guys na inaryahan. Talaga namang blessed na blessed tayo guys dahil nakarya tayo ng silong ngayong umaga. So ito, pagka sinasalok na po ang estimate 100 tons na silong natin guys. 100 tons na isda. Mix siya ng skipjack, yellowfin at saka tuna guys. Ayan, talaga naman. We are blessed for today. Silong natin, ito guys. Oh. Ang ganda ng size. Purely for canning guys. Inilalata ko ito guys, inilalata. Hindi ito makikita sa ating mga palengke. Ayan. Purely for canning lang guys. Next salok coming up yan. Parating na po ang ating next salok guys, mga kasimanis na. Ito pa rin po talaga yung ating silong. Estimated ng ating diver yan. Diver natin ay nasa 100 tons pataas guys. Sana umabot talaga tayo ng 100 tons. Talaga naman. Ang ganda-ganda. Sariwan-sariwa guys. Ayan. Ayan guys, a closer look. May mga buhay pa sa ibabaw, pero mostly guys, yan ay mga patay na nasa ilalim. Kung nakikita nyo nga doon sa akin mga underwaters yun na pinapakita, pinopost, nasisiksik sila sa ilalim dahil marami sila at kumikipot yung lambat sa ilalim. Kaya naman, dyan sa fish bag mismo, yung mga bandang ilalim talaga mga patay na dahil sabi nga, nasuffocate sila. Once na nga isda, hindi na makalangoy, naubusan sila ng oxygen, suffocation, ang namamatay sila guys. Kaya naman, sa mga nagtatanong bakit mga patay na yung sinasalok, yun po, kasi nasiksik nga sila, hindi na sila makalangoy ng ayos, small space na lang sila, kaya ganyan ang nangyayari guys. So, next salok tayo guys, tingnan natin. Ayan. Halos patay na lahat guys, oh. Estimate na dito guys ay 100 tons. Pataas. Napaka-fresh guys, fresh na fresh. Fresh from the oceans. Oceans fresh. So pa rin po yung kasimahang isda, the original. Pilit na ginagaya. Ngunit sabi nga, original is always the best. Simahang isda lamang po, by Top Nilo. Ayan. Tuloy-tuloy lamang po ang pagsasalok natin dahil madami ito. Wala pa tayong isang bodega. So baka kayanin ito ng mga 3 bodega guys natin. Ang ating bodega ay naglalaman ng 30 to 35 hanggang 40 tons kada bodega guys. Ayan. Papuno na yata isang bodega guys.
Ayan. Eh, pupuno na yan. Mahaba-habang salukan ito, guys. Kaya naman, ulit, salamat. Yan, naglipat na kami ng bodega, guys. Eh, magkano ang tulingan? Ang tulingan po dito ay mura lang 150, pero sa amin sa Batangas, 180. O, 180. Ari naman po ay 70 lang kilo, pero sa Manila ay 90. Anong tawag dyan? Pakol, papakol. Papakol. O papakol. Okay yan, guys. Mura lang. Mapapansin nyo, guys, pagka mahaba yung video natin, meaning marami tayong sinasalo. Bago dito sa video ko, hindi ko na sinama yung pag-area natin ng silong kaninang madaling araw. Ipopost natin yun sa full video na lamang, guys. Ito pang reels lang, pang shorts lang ang gamit itong aking ganito. Yan ating fisheries observer, guys. Oh. Yan. Yan. Napakaswerte ng ating maestro, guys. Kita nyo, ang laki-laki ng bayang pa. Bayang to, guys, nakuha niya doon sa lambat. Kaya kasama siya sa silong, guys. So, kita nyo naman, oh. Anong masarap na luto dito, Tro? Daing. Paksi, pwede rin. So, yan, guys. Pagka silong talaga, iba't ibang species ng isda ang nakakasama sa aming aryada. Pero ito, pang-ulam lang talaga. Kaya, kung makapapapansin nyo, guys, nagkakagulo sila doon minsan, nagkakagulo sila. Nag-aagawan sila sa mga ganito kasi pag sawa ka na sa gulyasan, sa tulingan, sa tuna, may iba ka ng putahe na pwedeng gawin dito. Siguro naman makakatikim tayo dito, Tol, di ba? Makakatikim ba ako dyan? Oo. Ayan, guys, tingnan natin, ha? Ayan. Okay. Oh. Di ba? Bayang. Bayang, ang laki, ha? Ang laki. At madalang kami makakawa ng ganitong kalaki. Napakadalang na ganitong kalaki mauuli nyo, guys. Dahil, yan, tulad niya, isang piraso lang yan, ha? Isang piraso lang yan. Dalawa na. Nakay-master ang isa. So, makakatikim tayo, guys. Yan ang magandang balita dyan dahil makakatikim tayo ng ibang klaseng isda, guys. Hindi lang tulingan, gulyasan o tuna. So, continue kami ng pagkasalok ngayon. Ayan nga. Ayan. Thank you, maestro. Ito ang kasamahan niya. Kawa-kawa or island tuna, guys. So, habang tayo ay kasalok, ayan, guys. Kita-kita nyo naman. 100 plus ang estimate. 100 tons mahigit. Ayun, island tuna. Island tuna. Ayan. Ayan, guys, naka-60 tons na tayo. Umuulan na. Bumubuhos ang grasya talaga naman. Habang tayo nagsasalok ng grasya ay patuloy ang pagbuhos ng ulan dito sa ating lugar. Kaya naman ay papasalamat tayo sa ating Panginoon dahil tayo ay nabe-bless sa lugar na ito. Malayo man tayo sa ating mga pamilya, ang trabaho natin ay nandito sa Pacific Ocean. Dito po kami sa Papua New Guinea, guys. So, yan, nagtambak yung isda dito dahil marami nga siya. So, ayan. Stay tuned. Salamat sa pagkantabay, guys. Paghaba ng ating video, pagdami ng ating nahuli. Marami-rami ang laman ng salok, guys. Talagang siksik, liglig at umaapaw na grasya sa ating mga kasimangis na talaga naman. Thank you, Lord.
Putos na putos. Nababasa na ang cellphone ko guys. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Ang ganda yung Blue Marlin sa loob. Ayaw mag-release. Ayaw mag-release yung quick release eh. Guys, nakatatlong bodega na kami. So meaning nasa 90 plus na yung ating na salok. Nasa bodega na yon for freezing na yon, ipo-frozen na guys. So hindi tayo nalayo dun sa estimate na 100 tons ng ating divers. Kaya naman, thankful tayo kahit inabot na tayo ng ulan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagsalok ng grasya. Eto. Lapit-lapit na tayo mag 100 tons. Marami pa. Ayan, fresh na fresh pa rin guys. Kaya ka napakaganda naman. At hindi tayo natagalan sa pag-istrobo. Napakabilis na istrobo. Napakabilis na naiakit yung lambat natin. Kaya ngayon, anong oras na? Mag-alas 10 na ng umaga ngayon. Umarya kami ng mga 5:40 kanina ng madaling araw. Ngayon alas 10 na. Hindi pa tayo tapos magsalok guys. Marami pang sasalukin. Kaya stay tuned mga kasimangis ha. Ayan guys. Malapit na tayo mag 100 tons. Malapit na mag 100 tons guys. Puno ang ating salok. Ayan, makaya ang mga kasimangis na. Ito yung mga PNG local po natin guys. Hindi po kami pure Filipino. Meron kaming local crew na kasama dito from Papua New Guinea guys. Ayan. Ay, isa naman guys, hindi mo ako nakikita eh. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin salong guys hanggang sa matapos dahil kita nyo naman napaka-ulan ha. Madilim na sa kapaligiran, umuulan, makulimlim, passing rain sana. Pero sa tingin ko medyo matatagalan ng pagbagsak ng ulan na to dahil parang dahan-dahan lang ang ulan. Kaya kami naman ay tuloy-tuloy para matapos na itong ating pagkasalok. Marami pa pong sasalukin. Guys, stay tuned mga kasimangis. Shoutout sa ating 548,000 followers sa Facebook page at ganoon din sa ating YouTube channel. Nasa 60,000 pa subscriber na tayo guys. Yan sa Simangisla_Capilo all capital letters po sa ating YouTube channel guys. Ayan. Simangisla_Capilo all capital letters YouTube channel guys. Sa Facebook hanapin nyo lang po Milo Aranes o i-type nyo lang po yung Simangisla. I-type yung Simangisla or #Simangisla. Makikita nyo na po ang aking page, ang aking account. Ayan. So, tuloy-tuloy sa pagsasalok-salok. Ayan, thank you Lord. Na-bless po tayo for early morning blessing guys. Kaya naman kahit na ganitong panahon guys ay tayo nagpapasalamat dahil nakarya tayo madaling araw ng ating silong. Usually nga sinasabi ko guys, pagka silong ay buo ang isda, intact at madali-daling hulihin dahil yan ay ating tinatarget sa sonar. Unlike po sa ating kawan, ayan guys ay hinahabol natin. Kaya minsan pagka mailap hindi mahuli, kaya
minsan talagang wala tayong huli, kahit minsan tatlo, dalawang area na tayo, ay hindi tayo makahuli. Pero pag sa silong cup, malaki ang, pag sa silong po, mas malaki po ang percentage natin na mahuli po. Basta intact pa ang isda at nasa tapat ng ilaw ng ating skip guys. Yan. Thank you guys for watching. Ayan, tuloy-tuloy lamang. Hanggang tapusin na natin ito. Marami pa. Eto guys, yung malasugi na sinasabi ko sa inyo kanina nasa loob, sumama siya sa salok ngayon, kaya talagang itong iniiwasan namin. Pagka ang ating grupo ng isda ay may ganitong malasugi, nahihirapan kaming huluhin dahil sa napakailak nito. At the same time, takot talaga yung mga isda dito dahil sinusugod nito. Predator to guys, kaya naman mostly pagka umaarya kami at may ganito, ang isda hindi mo makita lumulutang talaga. Dahil paglutang nila, kahit may pagkain, tatakas siya sa takot dito sa malasugi guys. Kaya naman, eto, nahuli siya, siguro mga 70 kilos or 80 kilos hanggang, ewan ko kung aabotin ng 100 kilos ito. Pero siguro mga nasa ganong size yan, nasa ganong timbang. Kasi mabigat yan oh. Mataba, malasugi, blue marlin. Ang tawag ng mga tao dito, marlin. Ako, naputol lang buntot. Naputol lang buntot. Sumama sa sunod, patay. Sumama sa bodega. Ayan guys, inabutan natin ang ating kasimangis natin, ang ating chipmate. Itatanong natin sa kanya ang total tally kung ilan ang nahuli natin at nasa bodega na ngayon. Tapos na tayo sa pagsasalok. Chipmate, ano masasabi mo sa ating nahuli ngayon kung ilan? Ang nahuli natin ay 4,138 tons. At sa tons naman po ay 124.14 tons. Ayan ka, Chief, ayan, maliwanag. 124 tons, 0.14, yan. 124.14 tons. Thank you guys for watching Simanging Isda. Magandang umaga!